Welcome back naman mga bossing sa munting channel natin. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, kayo ay mag-subscribe na dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating channel. Sa mga nag-request ng astig na manhwa, paki-comment lamang po sa baba ang gusto nyo na manhwa para subukin natin na hanapin at magawa ng video. Salamat mga bossing sa suporta dahil sa inyo. Dahan-dahan na ako ganahan na ma-rebirth para magkaroon na ako ng kapangyarihan para maipakita sa aking manloloko na minamahal na. Nagkamaliksa na ibang lalaki ang pinili niya, hahaha ipagpatuloy na natin ang Global Freeze Zangi the Undefeated na mas malakas pa kay Goku, at kay Saitama Epsilon Misty Valley Rs 700 at 76 tandang bawas 800. Let's go! Si Zangi ay gumugol ng 2 oras sa isla sa Nantuo Kingdom at inalis ang lahat ng mga gang na kanyang natagpuan. Bilang karagdagan sa mga taong ito, natagpuan din niya ang ilang kababaihan na kinidnap. Tulad ng mga babae sa kabin, lahat sila ay nakagapos sa mga tanikala at itinuring na mga laruang gangster. Tungkol naman sa mga lalaking nasa mga barkong nasamsam, sila ay pinatay para sa pagkain. Sa diwa ng humanitarianism, sinunog ni Zangi ang lahat ng mga bangkay na natagpuan upang sila ay makapagpahinga sa kapayapaan. Ngunit ano ang gagawin sa mga babaeng iyon? Wala nang magagawa si Zangi kundi mag-iwan ng kaunting pagkain. Ayon sa kasalukuyang estado ng kanilang pag-iisip, kahit pa sila ay pakawalan ay mahihirapan silang mabuhay. Gayunpaman, hindi isinasantabi na may ilang mga tao na determinado. Sa oras na ito, nakarating na si Zhu Yongke. Iniulat niya ang insidente kay Zhu Zeng. Ibinigay ni Zhu Zeng ang opinyon na si Zhang Yi ang gagawa ng pinal na desisyon sa lahat ng bagay sa panahon ng paglalakbay. Hanggat walang salungatan sa isang malaking puwersa, hindi dapat makialam si Zhu Yongke. Gayunpaman, iginiit ni Zhu Yongke na magbigay ng kanyang sariling mga opinyon pagdating sa pagharap sa mga isyu ng mga kinidnap na kababaihan. Hindi natin sila maiiwan dito kung hindi ay naghihintay pa rin sa kanila ang kamatayan. Tinitigan ni Zhu Yongke si Zhang Yi na may matigas na mga mata, maaari natin silang dalhin sa bangka at ibalik sila sa Jiangnan region. Anyway, mayroon kang sapat na supply sa kamay, kaya hindi mahalaga kung magdala ka pa ng ilang tao. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yi at hindi makapaniwalang tumitig kay Zhu Yongke. Akala niya noon ay sa internet lang nag-exist ang tinaguriang Holy Mother, pero hindi niya akalain na ang panganay na ginang ng Blizzard City ay Holy Mother din pala. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa atin na dalhin ang mga babaeng ito? Kumunot ang noo ni Zhang Yi at nagtanong. Alam mo ba kung sino sila? Kung papasukin natin sila sa barko, paano kung malik ang misyon natin? Seryosong sinabi ni Zhu Yongke sa kanya, anuman ang sitwasyon, buhay ng tao ang pinakamahalaga. Hindi ko kayang ibigay ang napakaraming buhay. Lahat sila ay buhay na tao. Lumakad siya pasulong at tinitigan si Zhang Yi, dapat mong malaman na kung susuko ka sa kanila, mamamatay silang lahat. Nakilala ni Zhang Yi ang isang katotohanan mula sa kanyang mga mata. Ang ibig sabihin ng babaeng ito. Bigla niyang naisip na si Zhu Yongke ay nag-aaral sa ibang bansa, kaya ang kanyang isip ay puno ng mga bagay sa kanluran. Inamin ni Zhang Yi na kung isa siya sa mga kinidnap na tao, gustong-gusto niyang makilala ang isang babaeng tulad ni Zhu Yongke. Sa kasamaang palad, hindi siya. At hindi siya mabait na tao, isa lang siyang ordinaryo, makasarili na ordinaryong tao. Sa pagharap sa tanong ni Zhu Yongke, napangisi si Zhang Yi sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at nagtanong, tama si Miss Zhu, hinahangaan kita ng iyong maharlika. Ngunit nais kong itanong, noong dumating ang apokalipse, nasaan na ang 15 milyong tao sa Jinling City ngayon? Bakit wala pang 2 milyong tao ang natitira, at ang malaking bilang ng mga matatandang hindi makapagtrabaho ay pinaalis at iniiwan upang ayusin ang kanilang sarili? Puno ng panunukso ang mga mata ni Zhang Yi. Noong panahong iyon, mabait na Miss Zhu, nasaan ka? Dahil sa sinabi ni Zhang Yi, namula ang mukha ni Zhu Yongke. Paano siya makakapagsalita sa Blizzard City? Pero dahil iyon sa mga espesyal na dahilan. Ang Blizzard City ay walang mga kondisyon para suportahan ang napakaraming tao. Iba na ngayon. Sapat na ang mga gamit mo para mabuhay sila. Tanong ni Zhang Yi, bakit? Marami akong mga panustos, ngunit kung gusto ko talagang ibahagi ang mga ito, ibibigay ko ito sa aking mga kababayan. Hindi sa grupo ng mga tao sa ibang bansa na hindi ko kilala. Miss Zhu, alisin mo na ang mura mong simpatsya. This is the end of the world. Tumingin si Zhang Yi sa grupo ng mga babaeng nakabalot ng maruruming kumot at bumuntong hininga sa kanyang puso.
Naglabas siya ng sapat na pagkain para makakain nila sa loob ng 1 linggo mula sa ibang dimensyon, saka tumalikod at naglakad palayo. Tumingin si Zhu Yongke sa grupo ng mga babaeng nakikipaglaban para sa pagkain at walang magawang tumingin kay Zhang Yi. Kung wala ang tango ni Zhang Yi, hindi niya mailigtas ang mga taong ito at hindi siya pakikinggan ng mga mandaragat. Galit na sinigaw niya si Zhang Yi, ngunit ano ang silbi ng paggawa nito? Binigyan sila ng pagkain para makakuha ng kaawa-awang psikolohikal na aliw. Alam mong mamamatay sila, alam mo iyon. Nagsisinungaling ka lang sa sarili mo. Biglang humagalpak ng tawa si Zhang Yi nang marinig niya ito. Tama ka, nag-iwan ako ng pagkain sa kanila para lang gumaan ang konsensya ko. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam sa kanila dahil hindi naman ako masyadong philanthropic para alagaan ang lahat. Pagkukunwari. Walang pakialam si Zhang Yi sa sinabi ni Zhu Yongke tungkol sa kanya. Hindi niya iniisip na siya ay isang mahusay na tao, siya ay kahit isang maliit na kasamaan, kaya wala siyang pakialam sa anumang pagsusuri. Itinuro niya si Zhu Yongke at sarkastikong tinanong, ang mga gawa ng isang ginoo ay walang paggalang sa kanyang puso. At least nakatulong ako sa kanila. At si Miss Zhu, ang mabait at dakilang Miss Zhu, ano ang ginawa mo? Nang maglaon, si Zhu Yongke, sa galit, ay nagtago ng kanyang 3 araw na rasyon. At talagang ibinigay ni Zhang Yi ang kanyang mukha, at sinabi sa kusina na hindi na kailangang maghanda ng pagkain para sa kanya sa susunod na 3 araw. Ang Jin Feng ay patuloy na sumulong. Nagalit si Zhu Yongke kay Zhang Yi at nagkulong sa kwarto. Si Zhang Yi ay walang pakialam sa kanya, wala siyang ginawa, at hindi siya mamamatay sa gutom sa loob ng 3 araw. Sa kabaligtaran, pinayuhan ni Zhu Qier si Zhang Yi, pamangkin din siya ni Zhu Zeng. Kung ganito ang pakikitungo mo sa kanya, hindi ka ba natatakot na isumbong kanya kay Zhu Zeng? Hindi sinasang-ayunan ni Zhang Yi, hindi ganoon katanga si Zhu Zeng kaya hindi siya nasisiyahan sa akin dahil sa ganitong bagay. Kung ngayon, kailangan ko pang makita ang mga mukha ng makapangyarihang mga taong iyon, hindi ba magiging walang saysay ang katapusan ng mundo? Ngumiti siya at inabot ang kamay para hawakan ang makatarungan at malambing na mukha ni Zhu Qier. Huwag kang mag-alala, ang mga tao sa Blizzard City ang nangangailangan sa akin ngayon, hindi ako ang nangangailangan sa kanila. Ngayon, ang dahilan kung bakit masisiguro ni Zhu Zeng ang kanyang posisyon bilang Commander-in-Chief ng Jiangnan Region ay dahil nagpasya si Zhang Yi na iligtas siya. Kung hindi, siya ay pinatay ni Gao Changkong. Nakangiting sinabi ni Zhu Qier, sa tingin ko, pinakamabuting kausapin si Zhu Zeng at linawin ang ilang bagay. Kahit na hindi niya ito pag-usapan ngayon, kung may buhol sa kanyang puso, maaari itong magdulot ng gulo sa hinaharap. Saglit na nag-isip si Zhang Yi, at pagkatapos makinig sa mga salita ni Zhu Qier, kinuha niya ang kanyang communicator para makipag-ugnayan kay Zhu Zeng. Malayo sa ibabaw ng karagatan, napakahina ng signal. Sa kabutihang palad, espesyal na nakatanggap sila ng isang set ng mga kagamitan sa komunikasyon mula sa punong tanggapan nang sila ay umalis. Mayroong base station sa Jinfeng. Ginagamit nito ang pinaka-advanced na Warwick base station sa mundo, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa signal. Natanggap ni Zhu Zeng ang ulat ni Zhang Yi at nakangiting sinabi. Ako ang gumagawa ng gulo para sa iyo. Ang aking pamangkin ay hindi masama sa kalikasan. Siya ay bago lamang sa mundo at walang malalim na pag-unawa sa malupit na katotohanan. I asked her to go with you kasi gusto kong turuan mo siya ng leksyon. You don't have to worry, just do what you want. Sa mga salita ni Zhu Zeng, nawala ang huling bakas ng pag-aalala sa puso ni Zhang Yi. Ginagawa niya ang mga bagay ayon sa kagustuhan ni Lao Zhu ngayon. Kung muling kumilos si Zhu Yongke, maaari niya itong sampalin sa puwitan anumang oras gamit ang isang palad na kasing laki ng fan ng dahon ng cattail. Kapag sumuway ang bata, sasampalin siya. Ang dakilang mabuting tao, ang maawaing birhen, si Miss Zhu Yongke, na nasa isip ang mundo, ay nagpasya na patawarin si Zhang Yi sa kanyang pagkakamali matapos magtiis ng gutom sa buong araw. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umupo sa kama. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, nagpadala siya ng mensahe kay Zhang Yi. Hindi natin kailangan magtalo na parang mga bata. Paano kung mag-makeup? Si Zhang Yi ay kumakain ng masarap na beef cheeseburger noong panahong iyon. Pagkagat sa umuusok na mainit na burger, napuno ng katas ang kanyang bibig. Nang makita ni Zhang Yi ang paparating na mensahe, kinuha ni Zhang Yi ang telepono, sinulyapan ito, at muling inihagis sa mesa. Maya-maya, dumating muli ang balita tungkol kay Zhu Yongke.
Kung wala kang sasabihin, tatanggapin ko ito bilang pagsang-ayon mo. Medyo nagugutom ako, pwede mo ba akong bigyan ng makakain? Tumawa si Zhang Yi at muntik nang maisuka ang tinapay sa kanyang bibig. Pabiro niyang tinignan ang phone niya at nagpadala ng voice message. Para sa'yo ang pagkain. Hindi mo ba binigay? Nang makita ni Zhu Yongke ang mensahe ni Zhang Yi, nanlaki ang kanyang mga mata, inihagis niya ang kanyang telepono sa kama, at pagkatapos ay humiga sa kama habang hawak ang kanyang tiyan. Sinabi ni Zukir kay Zhang Yi, hindi mo ba talaga siya papakainin? Kung siya ay gutom sa loob ng 3 araw, natatakot ako na siya ay gumuho. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, ang mga taong hindi pa nakatiis ng gutom ay walang ideya sa kahalagahan ng pagkain. Hindi makatiis pagkatapos lamang ng 1 araw na gutom. Kung gayon, bakit wala siyang pakialam sa pagkain sa aking kamay? Ito ang kanyang unang aralin. Walang magawang umiti si Zukir, kung talagang hindi siya kakain ng kahit ano, magkakaroon siya ng sakit sa tiyan. Hayaan mo lang siyang magdusa ng kaunti. Hindi na magtatagal bago tayo umalis, kaya hindi tayo lalaban sa kanya, di ba? Nag-isip sandali si Zhang Yi at naisip na may katuturan ang sinabi ni Zukir. Ngunit ang kinakailangang parusa ay kailangan. Naglabas siya ng 1 bag ng whole wheat bread at 1 bag ng pinakuluang dibdib ng manok mula sa ibang dimensyon. Iyan ay tama, ito ay isang karaniwang pakete ng pagbaba ng timbang. Sa loob ng 2 oras, ipadala mo ang mga bagay na ito sa kanya. Hindi alam ni Zukir kung tatawa o iyak. Kinailangan ng maraming lakas ng loob upang kainin ang mga bagay na ito. Ipinadala ni Zukir ang pagkain kay Zhu Yongke. Si Zhu Yongke ay medyo masaya noong una, iniisip na si Zhang Yi ay nag-aatubili na hayaan siyang magutom. Pero nang makita kong whole wheat bread at boiled chicken breast ang inihatid, naging green ang mukha ko. Ang pangunahing bagay tungkol sa mga pakete ng pagbaba ng timbang ay ang mga ito ay hindi masarap. Lalo na ang whole wheat bread, kahit ang pagkain nito ng tubig ay makakasakit ng iyong lalamunan. Hinahayaan lang ako ni Zhang Yi na kumain nito. Hindi makapaniwalang tanong ni Zhu Yongke. Ngumiti si Zukir at nagsabi, hindi ba ito masarap? Napakalusog na kainin. Nang makita ang galit at agrabyado na mukha ni Zhu Yongke, halos mahulog ang maliliit na perlas sa gilid ng kanyang mga mata. Sinabi ni Zukir, Miss Zhu, wala akong masasabi. Ang karakter ni Zhang Yi ay ganoon na hindi niya sinisira ang sinuman. Kaya kapag nagkasundo ka na sa kanya in the future, mas mabuting huwag kang masyadong sumuway sa gusto niya. Kinagat ni Zhu Yongke ang kanyang labi at malapit nang umiyak. Kung gayon hindi niya ako mabubuli. Si Zukir ay malapit nang umiyak nang makita siya, at mabilis na inaliw siya, huwag kang masyadong malungkot, ang bagay na ito ay matatapos sa loob ng ilang araw. Ngunit huwag mong ihulog ang munting perlas. Nang marinig ito ni Zhu Yongke, agad niyang inangat ang ulo at tumawa ng 2 beses. Huwag kang mag-alala, ayos lang si Pearl. Si Zukir ay lihim na tumawa sa kanyang puso at tumalikod para umalis. Pagkatapos niyang lumayo, isinara ni Zhu Yongke ang pinto, at nahulog ang maliit na perlas mula sa gilid ng kanyang mata. Uuwa, Dam Zhang Yi, binubuli mo talaga ako. Nang tignan niya ang pagkain na dala ni Zukir, nakaramdam siya ng galit at tumigil sa pagkain. Makalipas ang 10 minuto, yumakap si Zhu Yongke sa paanan ng kama, umiinom ng mineral na tubig, nagpupumilit na kumain ng whole wheat bread, at mumunguya ng dibdib ng manok. Ang sama ng lasa. Madaling tapusin ang pagkain. Bagamat ang amoy ng tinapay at dibdib ng manok ay halos maduduwal ang mayamang ginang, at least hindi na siya ganoon kagutom. Lumabas siya ng silid, gustong lumabas upang makalanghap at makita ang tanawin ng dagat na may yelo. Sa pagdaan ko sa crew lounge, bigla kong naramdaman ang bango ng langis sa aking ilong. Yan ang amoy ng inihaw na manok. Nang makita ni Lao Chen si Zhu Yongke na dumaan, mabilis siyang lumapit na nakangiti at bumati, Miss Zhu, saan ka pupunta? Tahimik na tumingin ang mga mata ni Zhu Yongke sa silid at malabong nakita ang mesa na natatakpan ng pagkain. Si Zhang Yi ay hindi naging maramot sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na kapag siya ay nasa isang misyon. Kapag nabusog ng husto ang kanyang mga nasasakupan, ay makakapagtrabaho na sila ng masigla. Masarap ang kinakain mo. Nagkunwaring pabaya si Zhu Yongke at sinabi, dahil natatakot siyang mapansin ni Lao Tian ang kanyang kasakiman, kaya bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo sa gilid. Tumawa si Lao Tian at sinabing, hindi totoo yan, napakabait ni Eng Zhang sa amin.
Noong nasa Tianhai City kami, hindi namin nakakain ang mga pagkain ito kahit isang beses sa isang buwan. Ngayon kumakain kami ng malalaking isda at karne araw-araw, napakasarap. Sa pagsasalita nito, bigla niyang naalala na walang makain si Zhu Yongke sa mga araw na ito. Hindi niya napigilang sabihin, Miss Zhu, hindi ka pa ba kumakain? Kung ayaw mo, lumapit ka at may kasama ka. Halos tumango si Zhu Yongke bilang pagsang-ayon. Ngunit hindi niya yon magagawa, dahil kung gagawin niya yon, tiyak na pagtatawanan siya ni Zhang Yi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Haha, I don't have to binigyan ako ni Emma Zhang ng pagkain. Sa tingin mo wala talaga siyang lakas ng loob na patayin ako ng. Matigas na sabi ni Zhu Yongke. Tumango si Lao Tian, ikaw ay isang taong ipinadala ng distrito kung tutuusin. Maaari ka pa bang tratuhin ni Emma Zhang ng masama? Hindi napigilan ni Zhu Yongke na magtanong, ano ang nakain mo ngayon? Ngumiti si Lao Tian at sinabing, naku, ito'y ilang inihaw na manok, barbecue, inihaw na isda at mashed patatas. Napaluha si Zhu Yongke sa kanyang puso, Dam Zhang Yi, ang pagkain na ibinigay niya sa kanila ay mas masarap kaysa sa ibinigay niya sa kanya. Naku, yan din ang kinakain ko. Mahigpit na tinalikuran ni Zhu Yongke ang kanyang ulo at mabilis na umalis dito. Nagpatuloy ang Jin Feng sa paglalakbay sa dagat, at bago namin ito namalayan, 26 na araw na ang lumipas. Ayon sa orihinal na plano, aabuti ng 28 araw upang maglayag sa destinasyon na Ganliu Island. Ngunit pagkatapos ng aktwal na pagpunta sa dagat, nakita ko na ang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa naisip. Una sa lahat, upang maiwasan ang mga mapanganib na lugar sa malalim na dagat, kailangan mong lumihis sa daan. Makakaharap mo rin ang mga puwersa mula sa ibang mga rehiyon sa daan. Makikipag-ugnayan ang mga pirata at maging ang hukbong dagat ng ilang bansa. Bilang karagdagan, madalas na mayroong blizzard sa dagat, na higit na humahadlang sa bilis ng paglalakbay. Si Zhang Yi ay nagpunta sa isang mahabang paglalakbay sa dagat sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa ilang gabi ng blizzard, ang hangin ay malakas, at ang bagyo sa labas ay umuungal na parang halimaw, na hinihipan ang icebreaker pataas at pababa. Nakakabaliw talaga ang pakiramdam na yon. Nanginig si Zukir at nagtago sa kanyang mga bisig, niyakap ng mahigpit ang kanyang katawan at hindi naglakas loob na bumitaw. Napabuntong hininga si Zhang Yi sa kanyang puso tungkol sa kapangyarihan ng kalikasan, habang hinahaplos ang kanyang makinis na likod upang aliwin siya. Okay lang, wala namang panganib. Hanggat nandito ako, magiging maayos ang lahat. Nakaramdam din si Zhang Yi ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso, ngunit iyon ay isang likas na reaksyon mula sa pagpunta sa dagat sa unang pagkakataon. Sa katunayan, kahit na makatagpo sila ng panganib, sa kanyang kakayahan, matutulungan niya si Zukir at ang iba pa na makaligtas. Pagkaraan ng blizzard, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang araw, nakatagpo sila ng isa pang hindi imbitadong bisita. Ngayong umaga, sumisikat ang araw sa mga ulap sa dagat. Ang puting sikat ng araw ay mukhang malamig at hindi nagdadala ng labis na init. Kahit na noon ay kalagitnaan ng Hulyo, at nakarating na sila sa tropikal na tubig, ang temperatura ay napakababa pa rin, higit sa 20 degrees sa ibaba ng zero. Ngunit ang ganitong uri ng temperatura ay parang langit na kung ikukumpara sa hilaga. Hindi bababasa, ang rate ng kaligtasan ng buhay ng mga tao sa kapaligiran na ito ay lubos na napabuti. Pagkatapos ng isang gabi ng snowstorm, si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi napigilang pumunta sa deck at tumingin sa nagpapatahimik na dagat ng yelo, nakaramdam ng matinding damdamin sa kanilang mga puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang beep na sipol ang tumunog sa aking mga tainga. Sa dulo ng walang katapusang lebel ng dagat, dahan-dahang papalapit ang isang itim na lugar. Nagmamadaling lumapit si Lao Tian at sinabi kay Zhang Yi, isang barkong pandigma ang paparating, ito ang hukbong dagat ng Malay Kingdom. Curious na tanong ni Zhang Yi, hindi ba ito ang mataas na dagat? Mapait na umiti si Lao Tian at nagsabi, dapat mo ring malaman na ang dagat ay halos kapareho ng lupain ngayon, at marami sa mga naunang tuntunin ay wala na. Dahil sa kakulangan ng mga supply, maraming maliliit na bansa ang naging mga gangster na bansa. Ang mga hukbong dagat ng ilang bansa ay nagtatrabaho rin ng part-time bilang mga pirata. Maliban sa mga kapangyarihang pandaigdig tulad ng ating Huaxu Kingdom o Columbia, maraming ganoong sitwasyon sa ibang bansa. Dahan-dahang pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata. Ang Malay Country ay isa ring malaking bansa sa lugar ng karagatan.
Hindi maaaring direktang kumilos si Zhang Yi hanggang sa magpahayag ng puot ang kabilang partido. Anong gagawin nila? Tanong ni Zhang Yi. Sinabi ni Lao Tian, hiniling nilang sumakay sa barko para sa inspeksyon. Zhang, ano ang dapat nating gawin? Tumibok din ang puso ni Lao Tian. Hindi biro ang mga barkong pandigma ng Malay, nilagyan sila ng mga advanced na armas. Kahit na may heavy armor ang Jinfeng, hindi nito mapipigilan ang artilerya at torpedo ng barkong pandigma. Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata at nag-isip tungkol sa mga hakbang. Sinabi ni Zhu Yongke, maaari tayong makipag-usap sa kanila. Kung alam nila na tayo ang barko ng Huaxu Kingdom, hindi sila maangahas na ipahiya tayo. Sinulyapan siya ni Zhang Yi, kung gagamitin natin ang pangalang Jiangnan Region at sasabihin na tayo ay mga expatriate na kaanib sa Blizzard City, maaaring mag-ingat sila. Pero sigurado ka bang gusto mong ibunyag ang mga pagkakakilanlan natin? Hindi alam ni Zhu Yongke ang sasabihin sa oras na yon. Nagsasagawa sila ng isang lihim na misyon at ang kanilang mga pagkakakilanlan ay hindi dapat malanta. Kahit civilian ship yan, siguro eh. Paunti-unting lumiit ang boses ni Zhu Yongke. Nasaksihan niya ang maraming away at pagpatay sa daan, at unti-unting nagbago ang kanyang kaisipan. Sa apokalipse, ang buhay ng tao ay mas mababa kaysa sa damo. Kung mga barkong sibilyan talaga, walang pakialam sa mangyayari. Nagtanong si Lao Tian, ano ang ibig mong sabihin? Kalmadong tumayo si Zhang Yi mula sa rehas, hayaan mo silang lumapit, at pagkatapos ay kumilos ayon sa sitwasyon. Depende ito sa kung ano ang plano ng kabilang partido. Si Zhang Yi ay hindi nagdudulot ng gulo at hindi rin siya natatakot sa gulo. Ang lakas ay ang kanyang pinakamalaking kapital. Natanggap ni Lao Tian ang mga tagubilin ni Zhang Yi at agad na hiniling sa mga tauhan na tumugon sa impormasyon ng kabilang partido tungkol sa pagsakay sa barko para sa inspeksyon. Tumayo si Zhu Ke'er sa tabi ni Zhang Yi, ang maliit niyang kamay ay hinawakan ng malaking kamay nito at biglang nawala ang kaba sa kanyang puso. Tumingala siya sa walang malasakit na profile nito na may ngiti sa labi. Talagang kinakabahan si Zhu Yongke. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong sitwasyon sa kanyang buhay. Kung hindi niya maihayag ang kanyang pagkakakilanlan, siya ay isang sibilyan lamang. Sa unang pagkakataon, bilang isang sibilyan, kailangan kong harapin ang inspeksyon ng hukbong dagat ng ibang bansa sa dagat. Imposibleng hindi kabahan. Noong una ay gusto niyang mapalapit kay Zhang Yi at magkaroon ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit ang mga hitsura ni na Zhang Yi at Zhu Ke'er ay nagparamdam sa kanya na labis na labis. Di nagtagal, dumating ang kulay abong barkong pandigma sa tabi ng Jinfeng. Ang barkong pandigma na ito ay hindi malaki, bahagyang mas malaki kaysa sa Jinfeng. Puno ito ng mga sundalong nakabalot ng mga puting uniforme sa labanan at may hawak na mga armas sa kanilang mga kamay. Hindi umalis ang mga mata ni Zhang Yi sa kanila. Sa sandaling gumawa sila ng anumang hindi pangkaraniwang hakbang, agad na bubuksan ni Zhang Yi ang dimensional na gate upang labanan ang pag-atake ng kalaban. Sa barkong pandigma ng Marais, tumayo ang isang lalaking mukhang opisyal. Ang combat uniform na suot niya ay halatang iba sa ordinaryong mga sundalo, kaya madaling makilala. Kumaway siya sa gilid na ito, at pagkatapos ay dahan-dahang naglapit ang dalawang barko. Ang mga sundalo ay naglagay ng mga tabla na gawa sa kahoy, pagkatapos ay isinampa ang mga tabla at dumating sa kubyerta ng Golden Front. Ipinaliwanag ni Zhu Yongke sa kanila, kami ay mula sa Huaxu Country. Ito ay isang ordinaryong barkong sibilyan. Siguradong wala itong dalang anumang ipinagbabawal na bagay. Hindi pinansin ng hukbong dagat ng Malay ang kanyang mga salita. Sa halip, direktang lumapit ang isang sundalo, itinulak si Zhu Yongke sa lupa, at direktang itinutok ang bariles ng baril sa kanyang ulo. I ask you to talk and you are talking. Now, shut your mouth quietly. Ang itim na nguso ay nakatutok sa ulo ni Zhu Yongke, at nakita pa niya ang malamig na spiral sa loob. Sa kanyang buhay, hindi pa siya nakatutok ng baril sa kanyang ulo. Sa sobrang takot ng dalaga ay napaupo siya sa lupa at hindi nangahas na kumilos. Tahimik na pinanood ni Zhang Yi ang eksenang ito, ngunit walang intensyon na kumilos. Pinagmasdan lang niya ng mga mata ang mga daliri ng sundalo. Ang kanyang baril ay ginamit lamang upang takutin si Zhu Yongke, at ang kanyang daliri ay wala sa gatilyo. Ngayon, mangyaring tumayo ng tahimik habang nasa likod ang iyong mga kamay, at pagkatapos ay tanggapin ang aming inspeksyon. Pinagpag ng kawal ang baril sa kanyang kamay at sumigaw.
Ang ibang mga sundalo ay sumugod na sa kabin at nagsimulang maghanap. Nanatiling kalmado si Zhang Yi. Walang masyadong supply sa barko. Inaasahan ni Zhang Yi na mangyayari ang sitwasyong ito, kaya kadalasan ay mayroon lamang siyang maliit na supply sa kabin na sapat para sa isang linggo. Sa sobrang takot ni Zhu Yongke ay namutla ang kanyang mukha. Humingi siya ng tulong kay Zhang Yi, ngunit nakita niyang kalmado ang mukha ni Zhang Yi. Malinaw na ayaw ni Zhang Yi na malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Bumagsak ang maliliit na perlas sa mga sulok ng mata ni Zhu Yongke. Si Zhang Yi ay walang pakialam sa kanya. Nakatayo lang siya ng masunurin at masunurin na tumabi kay Zhu Qi. Isang sundalo ang humawak ng baril at hiniling na ibigay nila ang kanilang mga armas. Palihim silang kinindatan ni Zhang Yi at inilagay ng lahat ang kanilang mga baril sa sahig. Dahil sa kanilang pagtutulungan, ang hukbong dagat ng Malay ay hindi na gumawa ng mas bastos na aksyon. Ang lalaking mukhang opisyal ay sumulyap kay Zhang Yi at sa iba pa at nagtanong, "Sino sa inyo ang kapitan?" Sumagot si Zhang Yi, "Sir, ako ang kapitan ng barkong ito." Ang opisyal na ito mula sa kaharian ng Malay ay pinangalan ng Obentius. Tinitigan niya ang mukha ni Zhang Yi at malamig na nagtanong, bakit ang mga tao mula sa Huaxu Kingdom ay pumupunta sa karagatan na libu-libong kilometro ang layo? Sabihin, ano ang mayroon ka? Layunin. Napalunok si Zhang Yi at sa sobrang takot ay nauutal siya habang nagsasalita. Nakatanggap ako ng distress signal mula sa kapatid ko. Natrap siya sa isang isla. Nandito ako para iligtas ang mga tao. Save people. What a touching brother. Nakangiting sabi ni Obuntius, halatang hindi lubos na naniniwala sa mga salita ni Zhang Yi. Mayroong palaging ingay sa kabin at ang mga sundalong ito ay partikular na magaspang kapag naghahanap ng mga bagay. Hindi handang bitawan ang anumang bagay. Hindi napigilan ni Zhang Yi ang sinabi, "Sir, wala kaming gaanong supply sa barko. Maaari ba kayong mag-iwan ng pagkain para sa amin?" Ang saloobin ni Zhang Yi ay nagpalungkot kay Zhu Yongke. Nakatutok lang sa ulo ang sundalong marais ng baril. Muntik na siyang mamatay. "Wala kang pakialam sa akin." Galit na sigaw niya kay Zhang Yi. "Sa unang pagkikita natin, napakasama ng ugali mo sa akin. Sabihin mo sa akin, saan kita nasaktan? Nagsumikap ako ng husto para magkaroon ng magandang relasyon sa iyo. Ano pa bang gusto mo sa akin?" Natahimik si Zhang Yi. Bakit parang siya ang may kasalanan? Mula sa simula hanggang sa huli, hindi ba si Zhu Yongke mismo ang nagtrato sa kanya ng mayabang na ugali? Higit pa rito, working partnership lang ang kanilang relasyon, at walang obligasyon si Zhang Yi na pasayahin siya. "It's promised Zhu Shui just to guarantee your life. But this mission is very important, and I don't like to be burden around me. Kung mas matino ka, hindi kita tratuhin ng ganito." Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang kilay at tumingin sa kanya na parang bata. "Kumalma ka sa init ng ulo mo. Walang epekto sa mundo ngayon ang mga pinagmamalaki mo." Malubhang tinamaan si Zhu Yongke, ngunit ayaw niyang aminin ito. Paano siya makakagawa ng mali? Halatang may kasalanan ang lalaking nasa harapan niya na hindi marunong magpakita ng awa, na malamig at impersonal. "You're talking nonsense. It's just because I told you na huwag tanggalin ang gloves mo kapag nakikipag-shake hands ay naaalala mo na. Naghihintay ka ng pagkakataon para makaganti sa akin." Napasigaw siya ng napakalakas. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Zhang Yi, "Damn it, hindi ko inaasahan na malalaman mo ang lahat ng ito. Napakatalino mo. Hindi kita kailanman pinatawad dahil sa pangyayaring iyon." Saglit na natigilan si Zhu Yongke. Naglalabas lang siya ng emosyon, umamin talaga si Zhang Yi. Nakangiting itinuro ni Zhang Yi ang kanyang ilong. "Dapat mas makilala mo ako. Ako, si Zhang Yi, ay kilalang maliit at tiyak nagaganti ako sa'yo. Hindi ko inaasahan." Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang flash ng pagkainip ang sumilay sa kanya. "Kaya simula ngayon, please wag mo na akong guluhin ulit." Hindi sinasadyang nasulyapan niya ang malaking dagat ng yelo. Sa isang lugar na tulad nito, anumang aksidente ay posible. Katatapos lang niyang pumatay ng tao, at napakalakas pa rin ng dugo ang amoy sa kanyang katawan. Ang nakamamatay na aura na ito ay agad na nagpalamig sa lig ni Zhu Yongke. Namutla ang kanyang mukha, napaatras siya ng ilang hakbang, at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa kabin sa takot. Sa wakas ay umalis na ang nakakainis na lalaki, napabuntong hininga si Zhang Yi, tahimik na ang mundo.
Nang makita ito, nag-aalalang sinabi ni Zukir, pamangkin siya ni Zhu Zeng. Hindi ba nararapat na makipag-usap sa kanya ng ganito? Wala namang masama dun. Sumandal si Zhang Yi sa rehas, ang Jin Feng ay sumulong ng buong bilis, at ang malamig na hangin ay umihip sa kanyang katawan. Paumanhin, hindi ko maramdaman ang lamig dahil suot niya ang pinaka-advanced na damit na hindi tinatablan ng malamig. I'm not the person with high emotional intelligence to begin with. I am a well-rounded person, kaya wala akong kinalaman sa pagiging maglaro ng both sides. Mapaglarong ngumiti si Zhang Yi. Tinignan ni Zukir ang kanyang ekspresyon at inalala ng walang dahilan kalahating taon na ang nakalipas, noong kakakilala pa lang niya kay Zhang Yi. Kapag dumating ang katapusan ng mundo, hindi siya magpapakita ng awa sa sinuman sa oras na yon at namumuhay ng napakalaya at madaling buhay. Ngunit ngayon, si Zhang Yi ay siya pa rin ang Zhang Yi. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, minsan iniisip ko, kung pwede lang sana akong maging kasing chick mo. Simple lang. Hanggat wala kang moral, hindi ka maagaw ng moralidad ng iba. Kung mamumuhay ka ng walang puso, mas gaganda ang buhay mo. Sa silid, pagkabalik ni Zhu Yongke, ang una niyang naisip ay magsampa ng reklamo kay Zhu Zeng. Siya ay tulad ng isang batang babae na binubuli sa paaralan, o isang batang babae na hindi binubuli ngunit nadama lamang na mali at iniulat ito sa tagapayo. Sa pangkalahatan, ito ay isang shortcut para masecure ang pananaliksik, at alam na alam ito ni Zhu Yongke. Kumonekta ang communicator sa opisina ni Zhu Zeng. Lumitaw sa likod ng mesa ang maringal na mukha ni Zhu Zeng. Skylark, anong nangyari? Umuso si Zhu Yongke, Tito, muntik na akong mamatay. Puno ng hinaing, sinabi niya kay Zhu Zeng ang naranasan niya. Akala ko ay tuturuan ni Zhu Zeng si Zhang Yi ng leksyon pagkatapos marinig ito. Ngunit matapos itong marinig ni Zhu Zeng, ngumiti lang siya at sinabing, huwag kang mag-alala, maliit na problema lang ang lahat ng ito. Hindi na kailangang seryosohin sila sa kaharian ng Maray. Ang barko natin sa Huaxu Kingdom ay maaaring maglayag kung saan man ito gusto. Akala niya umiiyak si Zhu Yongke dahil binubuli siya ng mga sundalong Marley. Sinabi ni Zhu Yongke na hindi nasisiyahan, Tiyo, bagamat mapuot ang mga sundalong Marais, napakasama rin ng ugali ni Zhang Yi sa akin. Tinulak ako pababa ng iba at tinutukan niya ako ng baril, ngunit hindi ako tinulungan ni Zhang Yi. CJ. Nagtatakang tanong ni Zhu Zeng, hindi ba pinatay ni Zhang Yi ang lahat ng mga sundalong Maray? Hindi ba ito itinuturing na tumatayo para sayo? Saglit na natahimik si Zhu Yongke, at totoo iyon, ngunit medyo walang malasakit siya noon. Nakangiting sinabi ni Zhu Zeng, si Zhang Yi ay isang taong may malamig na mukha at mainit na puso. Maaaring tila wala siyang pakialam sa kahit ano, ngunit sa katunayan ang binata ay napakasigla. Siya ay tulad ng isang tumpok ng tuyong kahoy. Kailangan mong mag-apoy ito sa iyong sariling apoy bago ito uminit. Isang tuyong kahoy na apoy, alam mo ba? Yongke, si Zhang Yi ay napakahalaga sa akin at sa buong rehiyon ng Jiangnan. Dapat ay mayroon kang magandang relasyon sa kanya at ibagsak mo siya. Si Zhu Yongke ay ganap na hindi nakaimik. Naramdaman pa niya na ang posisyon ni Zhang Yi sa puso ni Zhu Zeng ay mas mahalaga kaysa sa kanya. Si Zhu Yongke ay puno ng mga reklamo na hindi niya maipahayag ang kanyang sarili. Hindi siya tanga at alam niyang ang patuloy na pagreklamo tungkol kay Zhang Yi ay magpapalungkot lamang kay Zhu Zeng. Ngunit pagkatapos niyang tapusin ang tawag, hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Zhang Yi, short-sighted ka talaga. Gusto ko ng babaeng may anyo at substance, bakit ang kulit mo? Galit na reklamo ni Zhu Yongke. Gusto rin niyang mapalapit kay Zhang Yi. Gayunpaman, isinama ni Zhang Yi si Zukir sa kalsada, at silang dalawa ay magkasama saan man sila magpunta, na hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong makalusot. Ngunit kasama si Zukir dito, ang kanyang alindog ay mababawasan kaagad. Ang Jin Feng ay nagpatuloy sa paglalakbay sa Timog Silangan. Habang kumakain, nagkusa si Zhu Yongke na hanapin si Zhang Yi. Sa pagkakataong ito, naging mas mabuti ang kanyang ugali. Nakausap ko na ang tiyuhin ko tungkol sa Malay Navy. Sinabi ng tiyuhin ko na huwag kang mag-alala at ituloy mo lang ang misyon. Kung may problema ka, hahawakan ito ng maayos ng distrito para sa'yo. Tiningnan ni Zhang Yi ang kanyang magiliw na tingin at hindi napigilang tumawa, akala ko magsampa ka lang ng kaso laban sa akin sa iyong tiyuhin. Biglang nabalisa si Zhu Yongke, ikaw paano mo maakusahan ang isang tao ng inosente? Nagtaas ng kilay si Zhang Yi, sa madaling salita, tama ang hula ko.
Ang katotohanan ay ang pinakamatulis na kutsilyo. Huminga ng malalim si Zuyongke, okay, aminado ako na medyo bias ako sa'yo noon. Susubukan kong makinig sa'yo hanggat maaari sa hinaharap. Sana matrato mo rin ako ng maayos. Alam mo, hindi ako isang unreasonable na babae. At malaki ang maitutulong ko sa'yo in the future. Ipinapahiwatig niya kay Zhang Yi na kung mananatili siya sa kanya, magkakaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng higit na kapangyarihan at mapabuti ang kanyang katayuan sa Jiangnan region sa hinaharap. Bahagyang huminto ang paggalaw ng pagkain ni Zhang Yi, at pagkatapos ay hindi siya naninindigan sa mga salita ni Zuyongke. Ang manok ay nakikipag-usap sa pato. Hanggang dito na lamang muna mga bossing. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe na po kaw dahil malaking tulong ito sa ating munting channel para may pambili na ng pagkain. Ako Lee ay nangangayayat nakakaisip sa manloloko ko na ex. Haha, salamat ulit sa suporta mga bossing. Paalam.